A blessed morning po sa ating lahat. So sa umaga pong ito, ibahin naman natin yung topic natin. Tutukan natin, bagamat wala na po tayo rito, tutukan natin yung mangyayaring tribulation. Alam natin ito ay 7 taong singkad ng kahirapan, kabagabagan, hilahil, lahat ng mga bagay. Take note po lahat ng mga bagay na hindi pa naranasan ng mundo mararanasan po sa 7 taon ng tribulation. I would like to acknowledge also the one who commented na they are a daily listener, but actually they mentioned that may mga tuta raw o mga aso sa background. So I would like to ask an apology for some disturbance that they created while doing the recording of this vlog, dahil sometimes things that we cannot control sometimes just get around us. Pero please, patawad po sana, no? Pasensya na po kayo. Yung mga bagay na yan po I cannot control. Okay, so maganda, let's proceed po. Okay, may mga Bibles po ba tayo? Pakikuha nga po yung mga Biblia natin. Ako gagamitin ko po pag ganito, itong King James Version. Dahil ako, I believe the King James Version got it right. Dahil unang-una, sa tagal at sa tanda ng salin na ito na po ang ginagamit ng mga naunang mga Kristiyano dati. So makatitiyak tayo, ito ay mas malaki ang koneksyon sa wikang Hebrew at saka sa wikang Greek, no? Kasi ang New Testament na isalin po siya, na isulat po siya sa wikang Greek. Tapos while yung Old Testament, as we all know, sa wikang Hebreo, sa Hebrew, no? So, umpisahan po natin dito. Matthew 24 po ang ating gagamitin. Ang Matthew 24 po ay tumatalakay po karamihan dito sa tribulation po ito, no? Kaya, if you are going and picking some verses sa panahon natin ngayon, using this chapter, sa panahon natin ngayon, mukhang dapat mong pag-aralan uli yung mga sinasabi mo, kasi ito po talaga ay binanggit ng Panginoon para sa tribulation at saka sa Great Tribulation. Alam naman po natin yan. Yung pangalawa kasi, banggit sabi naman nila, itong pangalawang parte ng tribulation, yung second part ng 7 years, mas mahirap, kaya yun yung Great Tribulation. Whatever, okay, so pareho din. Umpisahan natin, I cannot do it all for now, no? But at least basahin natin Matthew chapter 24, umpisahan ko sa verse 21. For then shall be great tribulation. Ayan po ang King James, binanggit niya. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Ang liwanag, and except, makinig po mabuti, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Yang elect po rito, ito po yung mga Hudyo, yung mga Israelites during that time na nandoon na, no? Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Ito po, may mga lalabas po kasi, alam naman natin yung Antikristo lalabas po sa tribulation, no? Pero ito, I believe, pwede rin i-apply ngayon kasi itong verse 23, kasi ito po, sa totoo lang po, marami pong bulaang propeta na lumalabas ngayon. Pero ito po, uulitin ko, itong kabuuan ng Matthew 24, tumatalakay po ito sa tribulation. Okay? May mga false Christ din pala nun, saka mga false prophet na lalabas. Pero tutukan natin itong dalawang verse kasi, no? Matthew 24, 21 to 22. Ulitin ko yung 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, to this time, no, nor ever shall be. Alam niyo po ba yung bigat ng salitang yon? Wala nang magiging katulad yung time na yon at wala nang susunod pa. Ganun po katindi yun. Kaya yung mga nag-iisip na tribulation na raw ngayon, mag-isip-isip po kayo uli. Wala pa po tayo doon. Sapagkat ang tribulation, mabubuksan po siya, yung magiging pinaka-unlocking nito, yung rapture of the church. Pag na-rapture na ang church, that's it. Mag-uumpisa na po ang tribulation. I dare you, kung halimbawa naiwan ka, tingnan mo, nawala na kami mga Kristiyano. Ping! Okay. Bigla na pong lalabas yung magsasalitang lalaki, kung sino man yan. Siya na po yung Antikristo. Itong tip ko, pag nawala na yung mga Kristiyano rito at may lalabas na isang lalaki magiging popular, that would be him.
Pero praise God, tayo mga Kristyano, wala na tayo dito. Ulitin natin, ha? Matthew 24:21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Napakabigat po nitong mga talatang ito, mga kaibigan ko. No? Para hindi mo bigyan ng pansin. Para sabihin mo na nasa tribulation na tayo. No, this verse is too heavy, so striking. Kung titignan mo, sabi niya sa 22, and except those days should be shortened. Ito, importante po ito, papaliwanag ko po sa inyo ito. And except those days should be shortened, there should not flesh be saved. Totoo po yon. Kaya nga po 7 years lang eh. Yun po ibig sabihin nito. Hindi na po siya pinahaba. Kasi kung ito po dudugtungan pa at talagang sobra pa sa 7 taon, mamamatay na po lahat, wala na po. Mga lindol na naglalakasan, mga nuclear weapon na talagang tapunan dito, ting, 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 kung saan na po, all over, it's all over, it will be all over. Sa kahit saan, nandoon po yung mga nuclear na yan. Mga malakas na rin doon, magiging common. Mga alien na sinasabi nga, makikita mo nga, nagliliparan during that time. Ayun po sinasabi ko po sa inyo. Okay? And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. O ito naman, but for the elect's sake, those days shall be shortened. May nangaral, sabi niya. O tayo yung elect, mga Kristiyano raw ang elect. While totoo naman po, tayo ay inelect, pero tayo po ay church. Ang church, bago dumating ang tribulation, inalis niya na eh. Wala na po tayo dito. Yung elect po rito, ito po yung talagang nation ng Israel. Kaya basahin niyo po yung aklat ng Sekaraya. Yun po yung second coming. Yun ang mangyayari sa second coming. Yun ang magiging encounter nila sa ating Panginoong Hesukristo. There they will encounter the Lord Jesus Christ and they will admit, you are the Messiah. You are our forsaken Messiah. Hindi ka namin pinansin noon. Patawarin mo kami. Then, kaya nga tatangis sila because of that. Sabi pa nga ng Bible, makikita siya ng lahat ng mata, maski yung umulos sa kanya. So, see? Makikita po natin lahat. Makikita po nilang lahat yan. Okay? At sa panahon po natin ngayon, huwag kang magsasabing nasa tribulation na po tayo. May bigat ang tribulation, no? Meron siyang something, makinig po mabuti, importante po ito, meron siyang something na hindi pa nakikita ng mata at pagkatapos noon, hindi na muling makikita pa. Kung ano man yun, hindi na po natin siya makikita sapagkat ira-rapture na po tayo. Believe on the rapture. Believe in the love of Christ. Because Jesus Christ loves His church. Hindi niya hahayaan na tayo ay magadanas ng bagay na alam niyang kasaklap-saklap at kalunos-lunos. Matindi po ito. Tandaan na lang po nyo, Matthew 24, 21 and 22. Ito po ay inyong tatandaan para ipakita na ang mga believers ni Jesus ay talagang aalisin niya rito sapagkat ang tribulation po ay napakasamang mga araw. At hindi pa nararanasan ngayon. Kaya huwag kayo maniniwala na sabi na sa tribulation na tayo. May nagsabi pa, hindi siya sigurado. Pero Kristiyano siya, sabi niya, maybe it's tribulation. Wow! Gusto ko sabihin, gusto ko mag-comment eh. Are you reading your Bible? Are you studying your Bible? Nandiyan ka, nag-preach ka? Actually, it's an American pastor. It's, wow. Gusto ko sabihin, are you reading your Bible? Do you know what you're talking about? Huwag ganun ko sana, pero wag na lang po. Ayaw ka ng gulo, hindi ako mahilig sa debate. Pero pagka gano'n, gumagawa na lang ako ng vlog para tapatan. Pero hindi ko dinidebate yung tao. Pero ito, gagawa tayo ng vlog para sabihin natin yung totoo. So, wala pa tayo sa tribulation. No? Tayo po ngayon ay nandito po sa church age. Sapagkat tulad ng sinabi ng talatang 21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Yan po ay napakabigat. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. Ganun po katindi. Kung hindi pa iigsiin yun, ibig sabihin, kung hindi ginawang 7 years yun, patay na. Kung naging 8, 9, 10 pa, wala na po. No? Kaya pinaigsi ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan. So, yun ang pag-aaral natin ngayon. Thank you mga ka-good vibes. Subscribe. God bless.